Hello mga ka-idol! Welcome again to my YouTube channel! Nandito naman tayo sa mga panibagong tutorial na ituturo ko sa inyo mga ka-idol. So sa video ito mga ka-idol, ituturo ko kung paano natin maiiwasan yung mga hackers sa Facebook natin. So yung unang mga ka-idol is gumawa ako ng video, di ba? Gumawa ako ng video kung paano ma-hack yung Facebook account or paano makuha yung password account. So, ngayon mga ka-idol, ituturo ko naman sa inyo kung paano maiwasan yung hacker sa Facebook. So, sa panahon kasi ngayon mga ka-idol, madami ng mga hacker ngayon. So, mga ka-idol, magbibigay ako ng 5 steps mga ka-idol para para maiwasan natin yung mga hackers sa ating Facebook natin. So, dapat mga ka-idol, mapanood nyo ito hanggang sa matapos ang video ito para makuha nyo yung 5 steps na ibibigay ko sa inyo mga ka-idol upang maiwasan yung mga hackers sa Facebook. So, uumpisa na natin mga ka-idol at panoorin nyo na. Tips number 1, ang una natin gawin is pupunta tayo sa Facebook account natin. Siyempre, pupunta tayo sa Facebook account natin. At papalitan natin yan ng Gmail. So, yung Yahoo nyo po, yahoo.com nyo po sa Facebook. So, papalitan natin yan ng Gmail natin. So, yes, i-remove natin yung yahoo.com at papalitan natin ng Gmail. Bakit? Kasi mga ka-idol, yung Gmail mas updated ngayon. So, kaysa yahoo.com. So, yung Yahoo, hindi na po yan updated ngayon. So, kaya marami na sa atin mahahack yung Facebook account. Dahil hindi na po yan magagamit yung Yahoo. Ang magagamit pa naman siya, pero hindi na po siya updated ngayon. Ngayon na generation po ngayon. So, mas maganda po na Gmail na lang nyo ang ginagamit nyo. So, pagkatapos nyo pumunta sa Facebook account nyo mga ka-idol, pumunta kayo sa settings privacy nyo. So, ayan mga ka-idol. So, kapag napindot nyo yung settings privacy mga ka-idol is pupunta tayo sa asan ba yun? Teka lang. Pupunta tayo sa account setting natin mga ka-idol at may makikita tayo ng tatlong mababasa nyo yan mga ka-idol. Ito yung tatlong mga ka-idol. Ito yung una is personal information and translation purpose, and then payments. So, ayan, payments, email. So, pindutin natin yung personal information mga ka-idol. So, pag na-click nyo yung personal information mga ka-idol, so, pag na-click nyo yung personal information, then, i-click nyo po yung email address mga ka-idol. So, at pagkatapos mga ka-idol, pag napindot nyo yung email address, so, pupunta tayo sa mga ka-idol sa account email. So, ayan, pupunta tayo sa mga account email at pagkatapos mga ka-idol, may makikita kayo doon na yung ginagamit nyo na Yahoo. So, pagpunta nyo dyan sa account email nyo mga ka-idol, so yan, makikita nyo yung Yahoo at dyan natin papalitan yung Yahoo at papalitan natin ng Gmail mga ka-idol. So, makikita nyo doon na ginawa nyo ba no 2009, 2008 or 2006 ba yan mga ka-idol. So, posible mga ka-idol na gagawa kayo ng much better na gagawa kayo ng Gmail mga ka-idol, or much better na papalitan nyo na lang yan ng
gmail.com. So, para hindi na po tayo ma-hack ng mga hacker ngayon. Kasi, alam naman natin mga ka-idol, madami ng mga hacker ngayon sa mga panahon ngayon. So, pagkatapos mga ka-idol, no? So, pagkatapos, may makikita tayong, add email address doon. So, pag open natin sa, sa account email, may makikita tayong dalawa, yung add email address at yung add phone number. So, itong add email address, yan yung yahoo.com nyo at palitan nyo ng Gmail. At pagkatapos mga ka-idol, so, ayan mga ka-idol, is na siya, primary email na niya. So, dapat mag-created kayo ng Gmail nyo. Ayan. So, kapag na mga ka-idol, kapag nag-login na kayo, so, kapag mag-login na kayo ng Facebook account nyo mga ka-idol, no? So, hindi na yahoo.com na. Hindi, for example, Rizal Lomolo, yahoo.com. Hindi na yahoo.com, kundi gmail.com na. Pag nag-login na kayo ng Facebook account nyo mga ka-idol. So, dito naman sa add phone number mga ka-idol, so, much better na yung number nyo po ha, yung sariling number nyo po, dapat ilagay nyo sa add phone number. So, much better mga ka-idol na dalawang number ang ilalagay nyo sa Facebook account nyo. So, bakit dalawa bakit kay dalawa yung kailangan natin? So, depende nyo lang po mga ka-idol. So, para sa akin, gusto ko dalawa yung number. Bakit? Kasi kapag mawala yung isang number mga ka-idol, so, may reserva pa tayong isang number. So, yan, tandaan nyo mga ka-idol ha. It's depend upon the situation sa inyo mga ka-idol. So, kayo nang bahala kung isang number ba yan or dalawa. So, number 2. Tips number 2 na po tayo mga ka-idol. So, may makikita po tayo ng two-factor identification. So, ayan mga ka-idol. So, itong two-factor identification mga ka-idol na binigay kong number 2 tips po mga ka-idol, ito po yung use two-factor identification will ask for a security code if we notice a login from an unusual device. So, ito po mga ka-idol, kapag may nag-hack po ng Facebook nyo mga ka-idol at gusto nilang i-hack yung Facebook mo, hindi sila makaka-hack. Bakit? Kasi yung add email phone nyo mga ka-idol, yung naglagay kayo ng number, diba? Bakit kayo naglagay ng number? So, kailangan kasi yun sa authentication. So, magti-text sa'yo si Facebook na may nag-login sa Facebook mo. Pero, yung nag-hack sa Facebook mo, mga ka-idol, hindi na siya makaka-open sa Facebook mo. Bakit mga ka-idol? Kasi, nag-text yung Facebook mo, nag-text si Facebook ng code sa cellphone number mo at kailangan ilagay nyo yung code doon para ma-open yung Facebook mo. Kaya nga kailangan ng code. So, for example, mga ka-idol, no, yung kaibigan mo, nalaman yung password mo sa Facebook, nag-successful siya, nakuha yung password mo. So, ayun, nilagin niya sa Facebook mo. So, ayun. Nag-type na ng mail mo, Yahoo mail mo, at saka yung password mo. Pero mga ka-idol, hindi niya yan ma-open pa rin. Bakit?
Kasi kailangan niya ng code na tinetext ni Facebook. So, hindi yan ma-open kasi nasa number mo yan nagte-text, hindi sa nag-hack ng Facebook. So, hindi nila alam yon. So, yan ang tips number 2 po mga ka-idol. Tips number 3 mga ka-idol. So, ito yung settings of extra security. So, ito yung tips number 3. So, may pagkakataon kasi mga ka-idol na ikaw yung napiling hacker. So, ikaw yung napili sa hack na i-hack yung Facebook account mo. So, itong mga ka-idol, ito random to ha. So, para ma-recover yung na-hack na Facebook ng mga ka-idol, so, magbibigay ng options si Facebook doon. So, magbibigay siya ng 3 or 4 contact person na pagpipilian mo na pagkakatiwalaan mo. So, advice ko lang sa inyo mga ka-idol, dapat yung 3 or 4 contacts na pagkakatiwalaan mo, dapat honest yun mga ka-idol. Kasi mga ka-idol, magbibigay si Facebook doon ng code sa kanila. For example, na-hack yung Facebook mo at gusto mong buksan kasi kababago mo lang nilagyan ng password. So, bago mo lang pinalitan ng password. So, nalimutan mo yung password. So, kailangan mong buksan. So, yung 3 or 4 person contact mga ka-idol, i-message mo siya or i-text mo siya or sabihin mo siya na pag nag-text si Facebook doon sa code, ibibigay ng friend mo yung code para ma-open yung Facebook account mo or ma-recover. So, for example naman, kung ma-hack yung Facebook mo, yung 3 or 4 na contact mo na pinili mo doon sa option, so, i-contact mo siya na sabihin mo na ibigay ang code para ma-recover na yung Facebook account nyo. So, dapat mga ka-idol ha, yung mga taong pagkakatiwalaan mo ha, para maibigay yung code na codes para ma-recover yung Facebook account. So, kapag nagbigay kayo ng kapag yung pinili yung tao ay hindi pagkakatiwalaan, malamang mga ka-idol, mahahack na yan forever yung Facebook account nyo. So, number 4. Tips number 4 na tayo mga ka-idol. So, itong tips number 2 mga ka-idol. So, ito yung tungkol sa password, which is marami tayong gumagamit ng password sa Facebook, or ako, or sila, or tayong lahat. Maraming gumagamit ng password sa Facebook. So, yung iba, gumagamit lang ng password. For example, yung pangalan ko is Rizel Lumulo. So, yan yung pina-password ko. Or yung res lang, or yung stel, or yung kahit anong password, basta simple lang siya na password. Diba? Yan yung pina-password. Yan yung na-password ko. So, sobrang dali lang, diba? Sobrang dali lang mag-guess yung password. So, ayun mga ka-idol, that is very wrong. Bakit very, very wrong mga ka-idol? So, bakit very wrong? Dapat yung password nyo sa Facebook nyo mga ka-idol, dapat difficult, which is difficult guess. Ayan, wow, naka-English na. Wow. So, totoo niyan mga ka-idol. Dapat yung password nyo ay hindi nyo dapat yung ginagamit nyo yung pangalan nyo or yung full name nyo or yung birthday nyo. Dapat yung malayo na password para hindi mag-guess ng mga hacker or ng mga kakilala mo dyan or mga kaibigan mo, para hindi nila mag-guess agad. Dapat yung
napakahirap na password mga ka-idol para hindi nila mag-guess yung password mo kasi sobrang hirap ng nilagay mo na password. Tandaan nyo mga ka-idol ha, huwag kayo maglagay ng password na sobrang liit lang ng yung letter niya. Kahit 3 letter lang para maalala nyo agad. So, hindi mga ka-idol. So, para maalala nyo yung password nyo ang mga ka-idol, pwede naman kayo maglista. So, itatago nyo yan mga ka-idol. So, or pwede nyo yan isave sa phone nyo. So, lagyan nyo lang ng password yung phone nyo mga ka-idol para hindi ma-open ng ibang tao. So, advice ko lang sa inyo mga ka-idol, kung gagawa kayo ng password sa Facebook para hindi ma-hack yung Facebook nyo, dapat yung napakahirap na password. Ayan. Number 5. Tips number 5 na tayo mga ka-idol. Malapit nang matapos. So, tips number 5 mga ka-idol is avoid hacking. Avoid hacking ha. Alam nyo na yung avoid hacking. So, dapat mga ka-idol, hindi kayo nag-o-open sa ibang account. So, kung mag-o-open man kayo sa ibang account, mga ka-idol, kailangan naka-on yung two-factor identification. So, yung binigay kong tips number 2 sa inyo mga ka-idol. So, dapat naka-open yung two identification. So, hindi kasi natin maiwasan mga ka-idol, di ba? Kahit na, for example, yung cellphone mo is naiwan mo sa bahay, tapos nagmamadali ka kasi nalilit ka na sa trabaho. At nakalimutan mo yung cellphone mo sa bahay nyo, at pagkatapos, may gusto kang i-text, sobrang emergency, or may gusto kang i-chat, kaso hindi mo alam. So, anong gagawin mo? Diba makakahiram ka ng cellphone para maka-open ka ng Facebook account? So, advice ko lang sa inyo mga ka-idol, dapat naka-on yung two-factor identification. So, yung two identification mga ka-idol, pag na-open yan mga ka-idol, 100% na safe yung Facebook account nyo. So, malamang naka-open kayo ng ibang account. So, nalimutan nyo din na i-remove yung Facebook nyo or ilagay yung Facebook mo. So, hindi na yun ma-open ng mga nahiraman mo. Kasi mga ka-idol, bakit? Kasi naka-own yung two-factor identification nyo. So, dapat mga ka-idol, iwasan natin yan. So, kapag na-own yung two identification mo, for example, inopen yung Facebook account mo ng mga kaibigan mo or yung hiniraman mo ng cellphone, inopen yung Facebook, or yung mga hacker, inopen niya. Pero mga ka-idol, hindi niya yan ma-open. Bakit? Kasi magte-text yung Facebook sa'yo. Magte-text sa number mo ng code para ma-open yung Facebook mo. Oo mga ka-idol, alam ng mga hacker or yung hiram mo na cellphone, alam niya yung password mo. Pero mga ka-idol, hindi pa rin sila mag-successful mga ka-idol. Bakit? Kasi kailangan pa nila ng code. So, paano nila ma-open? Sa number yung nagte-text yung Facebook mo. So, hindi talaga ma-open. Pag na-open lang yung yung two factors identification mo, malamang safe na safe talaga yan. Pero kung hindi nyo na-open yung two identification factor, yan, hindi nyo na-open, malamang mga ka-idol, mahahack yung Facebook account nyo. So, dapat
avoid lang kayo dyan mga ka-idol para iwas tayo hacker. Ayan mga ka-idol, dito na nagtatapos yung video ko. At i-share nyo din itong information na sinishare ko sa inyo mga ka-idol. I-share nyo ito sa mga kaibigan nyo or mga kakilala nyo or mga katrabaho nyo mga ka-idol para ma-aware sila at para maiwasan nila yung mga hackers sa Facebook account. So, mga ka-idol, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-click ng notification bell para updated ka sa mga bago kong tutorial. So, hanggang dito na lang mga ka-idol at maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Thank you! 君の虜になってしまう